Hello guys! Hello Cancer! Welcome dito sa aking channel Cancer. Alamin natin ang January general reading. Happy New Year sa inyong lahat, Cancer. Ito ay general reading guys. So, pwede kang makaresonate dito. Wow! So, lumabas na siya. Yan na lang yung kunan natin. Okay, Voyage of the Heart and Empath. So, ito yung pass mo. So, Cancer, nakikita natin na yung January mo is sisimulan mo siya ng reflection, pagbabalik sa nakaraan. Parang nakikita ko siya dito na magdedesisyon ka na starting this January, gagamitin mo yung energy mo, yung time, yung effort, resources, love, sa importanteng bagay. Parang ganon. So, yung reflection mo dito is, life is short, hindi mo dapat nasayangin yung oras mo, hindi mo dapat sayangin yung sarili mo para sa pagbabalik doon sa nakaraan. So, kailangan mo nang mag-move forward, kailangan mo nang i-redirect yung energy mo sa mas importanteng bagay. Okay, thank you. And next naman is meron ka ditong Voyage of the Heart. Love flows through you and to you. So, nakikita natin if single ka, Cancer, maraming posibleng darating na magpapatibok ng puso mo, maraming parang magbibigay sa iyo ng confusion, magpapakilig, magbibigay ng inis, or kung ano pa man. So, maraming samot-saring emosyon ito na posibleng maramdaman mo starting January. Okay, thank you. Okay, Cancer. Oops. Kunin natin ito, guys. Wait lang. Okay. Wow. So, yun na nga. Related to dito, so, kung makikita mo, ang barang ito ay nagsasabi sa'yo, Cancer, na posibleng may relationship na magsisimula. 'Di ba? May relationship na magsisimula. It's either kung ano man tong partnership. Partnership sa trabaho, sa negosyo, or kung ikaw ay naghihintay ng relationship, pwedeng hindi mo na siya hihintayin kasi mag-open ka sa bagong relationship, parang ganun. Pag-asa. Yung mga Cancer dito na mga medyo may edad na, babae man o lalaki, sinasabi sa'yo dito na may pag-asa pa kayo. Okay? May pag-asa pa na makapag-asawa, magkaroon ng relationship. And may mga magbabalikan dito, pero may iba sa inyo na mag-let go na lang. So, yan ang nakikita natin. Paki-comment sa comment section ang Cancer dito na pakiramdam nyo, kayo yan, na feeling nyo magkakabalikan kayo ng karelasyon mo, or feeling mo may darating na para sa'yo. Oops, sorry. Okay, 6. Ganun din to sa Scorpio. Wow. Scorpio, nakikita ko siya dito na may kailangan kang ayusin. May kailangan kang bigyan ng pansin. Marami kang medyo na take for granted sa iyong relationship, sa iyong family, sa friends, sa work mo. May mga bagay-bagay ka na hindi mo masyadong napapansin. So, yun na nga. Sinasabi ng bara sa'yo dito na balanse. Simulan mo, siguro masyado kang workaholic, busy ka, Cancer, sa ginagawa mo, trabaho man yan, relationship, business, o kung ano man ang ginagawa mo. So, starting this January, kailangan mo daw bigyan ng pansin, balanse, ang personal life, career life, spiritual life. So, parang wag kang masyadong mag-focus sa isang bagay lamang. Kailangan daw balanse. Kailangan may oras ka. Yun na nga, kung makikita mo dito, reflect and redirect. 'Di ba? Parang sinasabi na kailangan mong wag sayangin yung pagkakataon. 'Di ba? Wag sayangin, life is short. Wag mo sayangin yung pagkakataon. Kailangan bigyan mo ng oras ang bawat area sa buhay mo. Hindi mo dapat pinapabayaan ang bawat area sa buhay mo. Na nakafocus ka lang sa isang bagay. Focus ka lang sa trabaho, napapabayaan mo yung family mo. Focus ka sa family mo, napapabayaan mo yung spiritual mo, or kung ano pa man. So, yun ang sinasabi ng baraha.
Okay. Okay, Cancer. Who? Yon. So, it's a confirmation, guys. Posibleng ang 2024 mo is relationship focus to. Pwedeng may mga iba sa inyo dyan ay kakasal ngayong 2024. So, magsisimula kayo ng proseso ng pagpapakasal ng January. Or mayroon sa inyo ditong magtatagpo. Dalawa to eh. 'Di ba? So, 1, 2, 3. 3 cards ang nagsasabi sa inyo na new relationship or new beginning sa relationship or pwedeng renewal ng relationship. Okay, so kasal. Talagang may kasal dito. May mga iba sa inyo na posibleng makakapag-isip na magpakasal na. May iba sa inyo dyan na may nahang na mga kasal dahil sa pandemic or sa kung anong nangyari from the past, ang posibleng itutuloy nyo na. So, kung makikita mo dito, may iba sa inyo dito na nahang na trabaho, 'di ba? Parang may mga plano kayo dati sa buhay na hindi nyo natuloy kasi ang iba nawala ng trabaho, yung stability sa trabaho nawala, like yung sweldo mo medyo nabawasan, yung position mo sa trabaho medyo bumaba, parang gano'n. So, marami kang plano. Usual ito sa mga taong Cancer na positive sila, optimistic, tapos biglang na-delay, na-reject, or na-deny, parang ganun. So, ngayong January, sinasabi ng barahan na be patient, guys. Be patient kasi maraming darating sa buhay mo. It's either mentor, support system, mga like-minded individuals na makakatulong sa'yo. Ang iba sa'yo dito, sobrang nakafocus kayo sa obligations nyo. Yun na nga, kaya sinasabihan ka dito na kailangan mo ng balanse kasi masyado kang focus sa obligations mo. Masyado kang, ang dami mong pinapasan, di ba? Pasan mo ata yung lahat ng obligasyon ng family. Breadwinner ka man or hindi, nakikita natin dito na ang bigat-bigat ng pinapasan mo. Okay? And kung makikita mo dito, sinasabi ng baraha sa'yo na make sure na i-share mo din yung mga burdens mo sa mga tao sa paligid mo. Like, if ever, kasi nandito yung Hierophant, kung pakiramdam mo ang bigat na ng obligations mo, ng duties mo sa pamilya, sa trabaho, sa komunidad, spiritual, bawas-bawasan mo daw siya ngayong January. Okay? Bawas-bawasan mo siya ng konti. Magic. May iba sa inyo dito na ang tendency ng ibang Cancer is kailangan nilang magtrabaho kasi gusto nilang tapusin yung trabaho para marami yung pera, marami yung salary, or wala na silang gagawin next day, parang gano'n. So, dito sinasabi ng baraha sa'yo dito, wag mong madaliin. Wag nating masyadong madaliin yung proseso. Kailangan mong ma-enjoy yung journey, kailangan mong ma-enjoy yung proseso, kailangan mong namnamin, parang gano'n. Namnamin kung ano yung proseso papunta doon sa kung ano man itong gusto mo. Tingnan mo to. So, ano man itong gusto mong simulan, relationship, business, bagong buhay, healthy lifestyle, ano ba? Ikaw yung magdedesisyon ko, ano yung gusto mo? Sinasabi ng barahan na wag mong masyadong i-limit yung sarili mo eh. Limitless ka. And ang zero the full na to, sinasabi ng barahan na lakasan mo yung loob mo. Kasi walang problema sa iyo eh. Lahat ng kailangan mo, ipoprovide sa'yo ng universe. Magician, nasa iyo ng lahat eh. Kung kasipagan lang yung pag-uusapan dito, ikaw yung isa, Cancer, maliban sa Scorpio, maliban sa Sagittarius, ang pinakamasipag dito sa mundo. Sabi ko na. Sabi ko lalabas to sa Cancer. Empress card, sinasabi sa inyo na take care of your body, take care of your mind, take care of your spirit, take care of your family, balance. Kailangan na ma-enjoy mo yung journey. Kailangan na hindi lang sa isa nakafocus ang isip mo. Kasi yung iba sa inyo, focus lang kayo sa family nyo, hindi nyo na binibigyan ng pansin yung health nyo, and yung iba sa inyo dyan, sa sobrang pagtatrabaho, hindi na kumakain, natutulog ng late, gigising ng madaling araw, and ang Empress na to, sinasabi na ang dami-dami mong bagong ideya,
bagong pagsisimula sa buhay mo na darating. Pero hindi mo yan magagawa if isa sa area sa buhay mo, like body, mind, and spirit, ay isa-sacrifice mo. So, importante dito yung health mo. Health. Kailangan mo siyang i-prioritize. And last card mo is Emperor. O, diba? Emperor, kailangan nating maging matalino, maging logical, kailangan natin na wag maging emosyonal. Kailangan natin na timbangin ang bawat sitwasyon bago tayo gumawa ng hakbang or bago tayo mag-exert ng effort or kano pa man. Yun nga sinasabi sa'yo, wag mong sayangan yung energy mo sa mga bagay-bagay na walang kwenta. Okay? Thank you guys. Bye!